tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Hindi dapat nangyari sa atin ang nangyari kagabi. Bakit? Nagsisisi ka ba? Hindi naman. Kaya lang, nobya ka ng kaibigan ko. Walang problema yun. Wala namang makakaalam eh. Tayong dalawa lang. Maliban lang kung ipagsasabi mo. Hindi, siyempre. Bakit ko naman ipagsasabi? Kaya lang, ikaw ang iniisip ko. Ay, babae ka. Wala yun. Ikaw, baka masyado ka lang nag-aalala dahil balita ko ay nobya mo na si Margie. Ha? Oh, hindi ba? Ay, kon kasi. Nabigla ka kung kanino ko nalaman, no? Kagabi lang kasi tayo muling nagkita, kaya siyempre medyo nagtaka ako. Magkababata tayo. Iisang eskwelahan na pinag-aralan natin nung high school. Kaya ang mga kakilala at kaibigan mo ay kakilala at kaibigan ko rin. Lalo na't interesado ako sa'yo. Janice. Tumatawag si Margie. Oh, napatawag ka. Nasaan ka ba kagabi? Bakit tawag ako ng tawag sa'yo, pero hindi mo sinasagot? Nakatulog na ako siguro, kaya hindi ko na narinig ang pag-ring ng cellphone ko. Nakatulog? Pero bakit ang sabi ni Angelo dumalo ka sa reunion? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. May gagawin pa ako. Inaantok pa ako Bakit ka naman inaantok? Mag-aalas 8 pa ng umaga. Buti na lang wala kang pasok ngayon Kaya nga walang pasok sa trabaho, kaya ako nag-i-enjoy na matulog. Bakit kasi? Bakit ka pala napatawag? Pareho tayong walang pasok, kaya magpapasamahan sana ako sa iyo sa mall. Ha? Naku, paano ba ito? May lakad kami ni Janice. Hello, sweetheart. Nariyan ka pa ba? Oo. Kwan, sa ibang araw na lang kita sasamahan. Masamang pakiramdam ko Ha? May sakit ka ba? Dapat pala. Pupunta ako dyan sa inyo. Huwag na, hindi naman grabe to. Napagod lang siguro ako sa trabaho maghapon, kaya ganitong nararamdaman ko. Sige. Magpahinga ka kung ganon. At ako na lamang mag-isa ang pupunta sa mall. Bakit? Importante ba yung bibilhin mo sa mall? Oo. Napakiusapan kasi ako ng boss ko na bumili ng kurtina para doon sa office room niya. Ganito na lang. Tatawagan ko na lamang si Angelo na samahan ka para may kasama ka. O pare, ayan ang bahay ni na Margie. Tumuli ka na lang at malamang nagbibihis na yun. Teka, saan ka ba talaga pupunta? Bis na bis ka. At hindi mo makasamahan si Margie. Diyan lang sa kabilang bayan. Babalik bayan kasi ang dati kong office mate. Alam mo na, may pasalubong daw sa akin Pero huwag kang magkalala. At pag binigyan ako, pati ikaw meron din. Oo na. Pero siguraduhin mo lang na lalaki ang sinasabi mong kaopisina mo. Babae pare. Pero huwag kang maingay. O paano? Iwanan na kita dito. Dumiretso ka na sa bahay ni na Margie para hindi ka masyadong mainitan. Mainit dito sa gilid ng kalsada.
Margie, Ha? Oh, ikaw palang Hilo. pinapasok na ako ng inay mo. Matanaw akong papalapit dito sa inyo. Oo, kasi nabanggit ko nun sa kanya na ikaw nga ang sasama sa akin sa mall. Ano sanang bibili mo sa mall? Sabi sa akin ni Marty, napakiusapan ka lang ng boss mo. Oo nga eh. Nakakaya namang humindi. Siyempre, boss ko yun. Kaya kailangang magsip-sip ng konti. Kaya nga kaya ayaw ko nang may boss. Kaya ako naisipang magnegosyo na para walang boss. Oo nga, no? Nabanggit nga sa akin ni Martin ang plano mong pagninegosyo. Ayos yun. Oo. Teka, nakabihis ka yata. May kukundan ba kayo? Ha? Hindi pa kasi ako nag-almusal kaya doon na lang tayo kumain. Huwag kang maglala. Sakot ko. Ha? Talaga? Ililibre mo ko? Aayain ba naman kita kung hindi akong taya? Naku, nakakaya naman sa iyo. Ako nga itong nagpasama sa iyo. Ikaw pa ang maglilibre sa akin. Gayong ikaw tong napagod dahil sa akin. Wala yun. Ito naman. Kung makapagsalita, parang may iba ka Halika na nga. Nasiyahan ka ba? Iba ka rin pagdating sa kama. Siyempre naman. Gusto ko, masiyahan ka. Yan nga ang gustong-gusto ko sa'yo Oh, bakit tumayo ka na? Hindi pa tayo nagtatagal May lakad pa kami ng boyfriend ko. Naghihintay na siya ngayon, no? Kaya tulad ng dati, mauna na ulit ako sa iyong lumabas, ha? Baka kasi may makakita sa atin bakit ka ba magkikipagkita sa showta mo? Hindi pa ba ako sapat? Di naman, kaya lang, magnobyo pa kasi kami ni Romel Baka magduda yun. Mahal mo ba si Romel? Yan ang hindi ko masasagot ngayon. Dahil meron akong hinahanap sa kanya na hindi ko makita. Parehas pala tayo Mayroon din akong hinahanap sa nobya ko na hindi ko mahanap sa kanya. Hindi kaya tayong dalawa talagang nararapat para sa isa't isa? Ewan ko. Di ko rin alam ang sagot O paano? Iwanan na kita dito, ha? Okay. Text mo na lang ako kung kailangan mo ako. Gabi na pala. Narito na pala ako sa pintuan ng bahay. Halos, hindi ko na malayan. Saan ka ba galing? At ginabi ka? Ano ba naman kayo, inay? Kararating ko lang. Hindi ko ba ninyo ako papagpahingahin muna bago ninyo ako sermonan? Paano hindi kita sisermonan? Palaging gabi kung umuwi ka. Binatahan na ho ako, inay. Huwag na kayong magtaka kung ginagabi ako ng uwi. Ganon! At dahil kung saan-saan ka gumagala, hindi mo na nasasamahan yung nobya mo. Tingnan mo si Angelo kasama yung ngayon. Alam mo ba yon ha? Siyempre naman. Ako nga ho ang nakiusap kay Angelo na samahan si Margie sa mall. Tingnan mo yan. Ikaw ang dapat nakasama ng nobya mo. Pero sa iba mo pinapasama. Saan ka ba talaga nagpunta? Huwag mong sabihin, nanliligaw ka pa ng iba. Naman, binata na ho ako. Wala pa ho akong asawa. At malaya pa akong makakapamili kung sino ang babaeng gusto kong makasama. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ho ako sigurado kung si Margie talagang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ano?
tapos niligawan mo. Pinaasa mo lang pala yung tao. Hindi naman sa ganun, inay. Siyempre, gusto ko lang masiguro kung ano talaga ang gusto ko at kung sino talagang babaeng gusto kong pakasalan. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Anong sinabi mo? Magpapakasal na tayo? Hindi pwede yung sinasabi mo. Wala pa yan sa isipan ko, Janice. Paano yan? Ilang beses nang may nangyari sa atin. Paano naman kasi? Hindi lang ako ang nobyo mo. Hindi ka pa nga nakikipagkalas kay Romil eh. Makikipagkalas din ako sa kanya sa oras na alukin mo ako ng kasal. Marami ng pagkakataong naibigay ko sa yung sarili ko. Huwag kang mag-alala. At pag-iisipan ko ang bagay na yan. At ikaw pa talaga na lalaki ang mag-iisip kung pakakasalan mo ako o hindi. Janice, hindi naman kaila sa'yo na may nobya ako, hindi ba? Oo nga, pero ilang beses nang may nangyari sa atin, no? Tsaka hindi ka naman nakakasiguro kung mahal mo siya eh. Yun na nga eh. Kaya bigyan mo pa ako ng sapat na panahon para pag-isipan ang bagay na yan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Ano sinan, ha? Magdadalawang linggo ka nang hindi umuwi sa inyo. Bakit? Nagsasama na kasi kami ni Janice. Ano? Ibinahay mo na si Janice? Oo pare, para hindi na lang kami magkikita sa hotel. Masyadong mahal sa hotel pare. Paano si Margie? Alam na ba niyang tungkol sa inyong dalawa ni Janice? Hindi pa. At wala akong planong sabihin sa kanya. Ano? Paano yan, pare? Namamangka ka sa dalawang ilog. Malaking gulo yan kung magkataon. Ewan ko. Teka, sino ba talaga sa kanila ni Margie at si Janice? Ang talagang mahal mo, ha? Hindi ko alam pare. Ang gagayon hindi mo pa rin ba alam kung sino sa kanilang dalawang mahal mo? Gusto ko si Margie. Dahil pang-wife material, ika nga. Pero boring siyang kasama eh. Samantalang si Janice, hindi boring kasama. Pero hindi siyang tipo ng babae na pinapakasalan. Ano? Sinasabi ko naman sa'yo, ligawan mo si Margie para malaman ko kung talagang mahal ko siya o hindi. Pare, mahirap yung sinasabi mo eh. Paano kung ma-inlove ako sa kanya? Paano kung ma-inlove din siya sa akin? Magiging komplikado ang lahat, pare. Oh, Angelo, naririyan ko na pala. Ang ganda talaga ng boses ng kaibigan ng mahal ko, ha? Naku ha, idadaan ko na lamang sa kanta ang nararamdaman ko. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? May nakapagsabi kasi sa akin na nakita si Martin na may kasamang ibang babae. Ha? May nililigawan bang ibang babae si Martin? Ha, Angelo? Naka, may nakakita pala kay Mart. May ibang kasamang babae. Oo, hindi ka na nakasagot.
Totoo ang sinabi ko na may ibang babae si Martin, no? Ha? Wala akong alam tungkol dyan, ha? Kaibigan mo, hindi mo alam? Bihira kami kasing nagkikita nitong mga nakarang araw. Teka, ang mabuti pa siguro ipagpatuloy mo na naman yung pagkanta mo. Kasi gandang pakinggan ang boses mo lamig sa tenga. Che, iniiba mo naman ang usapan Hindi talaga, totoong sinasabi ko. Boses mo maganda talaga. Ganda mo. Angelo? Ang ibig kong sabihin, maganda yung ginagawa mo, yung lagi kang kumakanta. Kasi, nakakaalis ng stress. Uy, siya nga pala. Handa mong lamesa. Hindi na magtatagal darating na yung order ko. Order mo? Oo, order nga ako sa online. Yung pansit gisado. Dito na lamang tayo sa bahay ninyo kumain. Nag-order kasi ako ng yung malaking bilao ba. Para makakain din siya na inay at itay mo. Mabuti na lamang at nakuha ko ang bahay na to. Hindi na kami sa hotel magkikita ni Janice. Masyadong mahal kasi. Pero teka, magdadalawang oras na pala ako dito pero hindi pa dumarating si Janice. Ha? May pumaradang sasakyan. Sino kaya yan? Bye! Sino kayang nagkatid sa kanya? Hindi naman yan ang nogyo niya. Hello, sweetheart. Sino yun? Si Anton? Si Anton yun. Sinong Anton? Barkada ko. Barkada mo o lalaki mo? Ikaw ha? Sumusobra ka na. Di pa nga ako nakakapagpahinga binabadshot mo na ako. Paano naman kasi? Pinaghintay mo na nga ako ng mahigit 2 oras. Tapos ang maghahatid lang pala sa'yo lalaki. Sino bang Anton na yun, ha? Lalaki mo? Hoy, Mart. Umayos-ayos ka nga. Hindi mo pa nga ako asawa Pero gusto mo na akong hawakan sa leeg. Pero nobyo na ako. Magnobyo pa lang tayo. Hindi pa tayo mag-asawa, no? Kahit na. Hindi ka dapat nakikipagkita kung kani-kanino dahil may nobyo ka na. Alam mo, ikaw ha, hindi ko maintindihan. Nang kinapalan ko ang mukha ko, nayayain kang pakasalan ako, ayaw mo. Ngayon naman na naggagalaiti ka sa galit, nang makita mong may kasama akong iba, ano ba talagang gusto mo, ha? Hindi porkit hindi pa kita niyayang pakasal. Sasama ka na lang kung kani-kanino. Kung gusto mong hindi na ako sasama sa iba pang lalaki, pakasalan mo ko. Nag-iisa ka lang. Magmula ng tayo. Pagkasalan kaya ni Martin si Janice? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva
Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatanda.